Love, are you okay? Seryosong sabi ni Sebastian, nagpipigil lang ito ng galit. Hindi niya nagustuhan ang ginawang pagtulak ni Brady sa asawa, na naging dahilan para matambo ito. Dahan-dahan niyang inalalaya na makatayo ang asawa, na nakita niyang napangiwi ng itayo niya, agad niyang binuhat ang asawa at dinala sa sofa. Tell me which one hurt, pag-alala niyang tanong dito. I'm fine. Si Kuya Brady, malungkot na sabi ni Phoebe. Stop thinking Brady now, isipin mo muna ang sarili mo, ikaw ang nasaktan, galit na sabi ni Sebastian, hindi na niya napigilan pa na ilabas ang galit, ayaw na ayaw niyang nasasaktan ang asawa. Sebastian pasensya na sa nagawa ni Brady, nadala lang siya ng galit niya, I know na hindi naman niya gugustuhin na masaktan si Phoebe. Sabi ni Leonardo na gusto man sundan ang pangalawang anak, ay pinasya na niyang hindi, dahil alam niya na hindi rin ito makikinig sa kanya. It's fine Dad. But this is the last time, that my wife will be hurt from anyone from your family. Seryosong sabi ni Sebastian, hindi na niya papayagan pa na masaktan pa ng sinuman ang asawa niya. I understand you, sabi naman ni Leonardo. Hey, sabi ni Phoebe na kinukuha ang atensyon ng asawa. Hinawakan nito ang mukha ng asawa. I'm fine. And no need to worry, medyo sumakit lang yung sa may tagiliran ko, pero I'm fine. Calm down please. At wag ka nang magalit kay kuya please, pagpapakalma ni Phoebe sa asawa, nakikita niya kasi na nagagalit ito sa nangyari. I'm not angry, ayaw lang kitang nasasaktan, paano kung may nangyari sa iyo at sa baby natin sa pagkakabagsak mo, alalang sabi ni Sebastian. Sisi, wala ka bang nararamdaman, na party ng tiyan? Baka naman hindi okay si baby, alala din na tanong ni Margie. I'm fine, wala akong nararamdaman na kakaiba, pero kung para sa ikakapanatag ng mga loob natin, pwede naman tayong tumawag ng doktor to check on me, sabi naman ni Phoebe. I will do that now, volunteer na sabi ni Edison na agad kinuha ang cellphone. Hindi ko na naabutan si Brady, he was too angry, sabi ni Kyle na kanina sinundan si Brady. Are you okay Phoebe? Alalang tanong ni Kyle. Yes kuya, sagot naman ni Phoebe. Siguro hayaan na muna natin si Brady na mag-isip, hindi natin pwedeng tanggalin sa kanya na magalit para kay Veronica, ina niya ito, at isa pa hindi parehas mag-isip si Kyle at Brady, kaya kung hindi maintindihan ngayon ni Brady, bigyan natin siya ng panahon, para maintindihan ang lahat, sabi ni Valerie, alam niya sa mga oras na yon ay nahihirapan na ang kalooban ni Leonardo, dahil sa galit ng anak sa kanya. This is all my fault, frustrated na sabi ni Leonardo. Dapat kasi noon pa ay ginawa ko na ito, or dapat siguro ay sinabihan ko na rin si Brady, sabi pa nito. Dad, kahit sabihan pa natin ng maaga si Brady, ay ganyan din ang magiging reaksyon niya. He loves mom, kaya don't be too hard on yourself, pagpapagaan ng loob ni Kyle sa ama. Panahon na siguro para malaman din ni Brady ang totoo, baka kapag nalaman pa niya ito sa iba o sa ibang panahon, ay mas lalo pang lumalim ang galit niya sa akin, malungkot na sabi ni Leonardo, panahon na para malaman ng lahat ang tungkol kay Brady. Anong ibig mong sabihin Dad? Nitong tanong ni Phoebe. Kyle, Phoebe, hindi ko totoong anak si Brady. Anak siya ng mommy ninyo sa ibang lalaki, malungkot na sabi ni Leonardo. What? How this happened Dad? Gulat na tanong ni Kyle. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng ama, dahil alam niya na sa ama umiikot ang mundo ng mommy niya. After I found out that Veronica lied to all of us about her sickness. Nawalan ako ng gana sa kanya. Kung kailan sinusubukan ko na siyang mahalin, ay saka ko naman nalaman na nagsinungaling siya sa lahat, para lamang siya ang pakasalan ko, I keep distant to her for a while, pero dahil buntis siya sa noon, ay sinubukan ko siyang pakisamahan. Dahil ayokong maapektuhan ang bata na nasa sinapupunan niya. Nang ipanganak ka ay sayo natuon ang atensyon ko Kyle. The joy that you gave to me was too much. Every day I was excited to go home because of you. Nakalimutan ko pansamantala ang kasalanan ng mommy mo sa akin, patuloy na kwento ni Leonardo. Lahat ng oras niya noon ay nakay Kyle. Ginawa niya iyon para mawala sa isip niya ang ginawa ni Veronica. Ayaw niya tuluyang kamuhian ang ina ng anak, at higit sa lahat ay asawa na niya ito. All my time I devoted to you, na naging dahilan para makalimutan ko ang kasalanan ng mommy mo.
Pero kasama ng pagkalimot ko, ay nawalan ako ng time sa mommy mo, hindi pa kasi ako handa noon na pakisamahan siya, I was civil with her, I even sleep in your room Kyle just to avoid her. Pero nagsimulang magdemand ang mommy mo, sabi niya bakit kinakalimutan ko na siya na asawa ko, that time she's already seeing her best friend Franco. Doktor si Franco, matagal na silang mag-best friend ng mommy mo, kwento ulit ni Leonardo. I remember him, biglang sabi ni Valerie, madalas dati sa bahay nila si Franco, akala nga niya ay nobyo ito ng kapatid. Si Franco ang naging sumbungan ng mommy mo Kyle, tungkol sa problema namin mag-asawa. When your tita Valerie came back from Italy, when you are 2 years old, akala ng mommy mo na hihiwalayan ko na siya dahil bumalik na si Valerie. We had a fight that day, I didn't even know that Valerie came back already, kundi lang niya ako inaway that day, ay hindi ko malalaman, I was busy with the business and you, na hindi ko na pinapansin pa ang ibang bagay. That's the first time we had that big fight, hindi siya umuwi that day. Hindi ko siya hinanap dahil akala ko, nasa mga lola at lolo mo lang siya. Hinayaan ko muna na hamupa ang galit niya, dahil ayoko nang lumala pa ang away namin. The next day she came back. She talked to me seriously. That day nung umuwi ako from office, ay napaka-sweet niya. She told me na sana mapatawad ko na siya sa nagawa niya alang-alang sayo. I agree with her. I tried to forget everything she done. We lived peacefully for a while. One day she told me she was pregnant with Brady. Again for the second time ay magkakaanak kami, and I was happy with it. For a while ay naging masaya kami, pero Franco discovered he was the father of Brady, when Brady was born. Veronica tried to stop Franco to tell me the truth, pero huli na ang lahat, bago papigilan ni Veronica si Franco, ay nasabi na niya sa akin. I was too angry that time. For the second time nagsinungaling si Veronica sa akin, I tried to leave her pero my dad, your grandfather that time was sick, at ayokong bigyan ng kahit anong problema ang lolo mo that time. I know kapag naghiwalay kami, ay pag-uusapan nila kami. Kaya ang ginawa ko na lang ay iniwasan ko si Veronica. We are living in the same roof but we are not talking. Nag-uusap lang kami kapag sa mga bata ang pag-uusapan. I still accept Brady as my son. Kung ano ang binigay ko kay Kyle, iyon din ang binigay ko sa kanya. I likes kids too much kaya siguro hindi ako nahirapan na mahalin si Brady, sabi ni Leonardo ng mga panahon na yun, ay naisip niya na walang kinalaman si Brady sa kasalanan ng ina, he loves him as much as he loves Kyle. Kaya pala ng mga panahon na yun, ay madalas sa bahay si Veronica. Ang feeling ko ay binabantayan niya ako, sabi ni Valerie, nung pinanganak kasi si Brady ay naglagi na siya sa Pilipinas. Yes, she's thinking that I am seeing you, pero ng mga panahon na yun, ay hindi niya magawang awayin ako dahil sa ginawa niya, dahil alam niya any moment ay pwede ko siyang hiwalayan, kaya ikaw ang binabantayan niya, sabi naman ni Leonardo. Doon nagsimula ulit ang komunikasyon nila ni Valerie. Si Valerie ang naging sandalan niya ng mga panahon na yun, pero hindi niya sinabi dito ang ginawa ni Veronica. Sa mga panahon na yun nabuo si Phoebe. I believe dyan din nagsimula mabuo si Phoebe, seryosong sabi ni Kyle. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. All of his life he knows how much her mom loves his dad, kaya hindi niya maubos maisip ang mga nalaman niya. Yes, but that's another story to tell not now, we have to go after Brady, seryosong sabi ni Leonardo. But wait dad, where is Franco? The real dad of Brady? Curious na tanong ni Kyle, sigurado siya na kapag sinabi nila kay Brady ang totoo, ay hahanapin nito ang totoong ama. He died in a car accident when Brady was 5, nagulat nga kaming lahat sa nangyari, kwento ni Leonardo, nabalita sa TV yon, dahil kilalang doktor si Franco, at sobrang malala ang nangyaring aksidente, malabong mabuhay ang sakay ng sasakyan sa nangyari. Brady, where is your dad? Lumapit agad si Veronica sa anak pagkakita dito. He's somewhere else mom, but I was able to talk to him, seryosong sabi ni Brady. Hindi niya matanggap ang nangyayari sa pamilya niya ngayon. What he said. And where is that somewhere else? Kasama niya si Phoebe at Valerie, diba? Nagsisimula ng mag-hysterical si Veronica.
Ang alam niya ngayon ang labas sa hospital ni Phoebe, kaya malamang nandun ang asawa niya. Wala pa siyang final decision. And please mom calm down, pakiusap ni Brady sa ina, dahil nakikita niyang umuusbong na naman ang galit nito. Calm down. How will I calm down, kung alam ko sa mga oras na ito ay bumubuo na naman ang sarili nilang pamilya. Ang magaling kong kapatid at ang anak niya. May umusbong na galit kay Veronica. Alam niya kasama ng asawa ang kapatid at ang anak nito. Your dad is my life Brady, nagsisimula na naman pamatak ang mga luha ni Veronica. Napaupo na lang ito sa sofa. I can't imagine myself living without him. When we get married sa kanya na umikot ang buhay ko. Hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin, lumuluhang sabi ni Veronica sa anak. I know mom na hindi mo kakayanin, pero at least try, I know you love dad so much. Pero nandito naman kami ni Kuya Kyle, sabi ni Brady sa ina, tinabihan na niya ito. What do you mean by that Brady? Ayon ka na ba sa daddy mo, na hiwalayan ako? Sa kanya ka na ba kumakampi ngayon katulad ng Kuya Kyle mo? May konting galit na mababakas sa boses ni Veronica. Wala akong kinakampihan mom, I don't need to take side, because both of you are my parents even Kuya Kyle. I know he is not, seryosong sabi ni Brady. Unti-unti na kasing nagsisink in sa kanya ang mga sinabi ng kapatid na lalaki. That's what I am seeing right now with your Kuya Kyle. Simula nung makonfine ang asawa niya, ay madalas na magkasama si Leonardo at Kyle. Alam din niya na si Kyle ang nakakaalam ng lahat ng plano ng asawa niya, pero ni isa doon ay wala siyang nakikitang tinututulan ni Kyle. Hindi niya alam kung ano ang sinabi o pinanggako ng asawa sa panganay na anak, para makuha ang buong suporta nito. Wag naman sanang sinabi nito sa panganay na anak ang matagal na nilang lihim, alam niyang magbabago ang tingin ng mga anak niya sa kanya, sa oras na malaman nila ang katotohanan, at higit sa lahat tiyak niyang maapektuhan ng sobra-sobra si Brady sa malalaman. At malamang isa iyon sa gagamitin ni Leonardo, para tuluyan na siyang hiwalayan. Hindi siya papayag. Mamamatay muna siya bago niya payagan ang mga bagay na yun. I assure you mom walang kinakampihan si Kuya Kyle. He is just thinking what is good for the both of you, which is I know was right, seryosong sabi ni Brady. Hindi na niya pipigilan ang desisyon ng ama na i-divorce ang ina. Sa nakikita niya sa ina ngayon, tama ang Kuya Kyle niya. Pareho lamang masasaktan ang mga magulang nila, kapag pinilit nila itong pagsamahin ulit, pero isa lang ang sisiguraduhin niya. Hindi pwedeng magsama ang daddy niya at ang tita Valerie niya. Her mom will be more miserable if that will be happen. And he can't allow that. He will make agreement with her dad. And he should be agree with that. Hindi sila teenager na para sa love issue nila ng tita Valerie niya, and he don't want to lose respect on the both of them, once they had a relationship. So sa tingin ninyong dalawa, ay dapat lang nahiwalayan ako ng daddy nyo. Malungkot na sabi ni Veronica. Mukhang nakumbinsi na rin ng asawa si Brady, hindi pwede. Look mom kung magsasama lang kayo ni daddy mag-aaway lang kayo lagi, dahil syempre hindi maiiwasan na mag-isip ka ng masama against him now that Tita Valerie is here. Whether you like it or not he will see her regularly because of Phoebe. Especially now Phoebe was pregnant with his grandchild, seryosong sabi ni Brady. Leon ba ang tingin mo sa akin? Brady, ang laging aawayin ang daddy mo. Mahal ko ang daddy mo Brady frustrated na sabi ni Veronica. I am very much aware with that mom. No one will question you love with dad, that's why we are in this situation. And come on mom let's be honest, kilala kita kaya alam mong totoo ang sinasabi ko, mapagpasensyang sabi ni Brady. Gusto niya ipaintindi sa mommy niya ang makakabuti sa kanilang lahat. Pwede pa naman kayong maging magkaibigan ni daddy, mas magandang maghiwalay kayo ng maayos, kesa yung maghiwalay kayo na nag-aaway at kinamumuhian ng isa't isa. I know dad loves you kasi kung hindi kayo tatagal ng ganito na kasal, maybe this time ay ayaw lang niya na mawala yun love na yun, kaya mas pinipili niya na maghiwalay kayo, sabi pa ni Brady. I will die kung mawawala sa akin ang daddy mo. Alam ko naman na hindi niya ako minahal. Alam ko na hanggang ngayon ay si Valerie pa rin ang nasa puso niya. Hinding-hindi ko mapapalitan ang kapatid ko sa puso ng daddy mo Brady. He loves Valerie so much. And si Valerie lang din ang sobrang nakasakit sa kanya. I know that,
I witnessed that, malungkot na sabi ni Veronica. Matagal na niyang alam na hindi siya mamahalin ng asawa, katulad ng pagmamahal nito kay Valerie. Pero mas pinili niya na manatili sa tabi nito, dahil sa paraan na yun alam niya na sa kanya lang si Leonardo, mukhang talagang desidido na ito na hiwalayan siya, na hinding-hindi niya matanggap. Alam niya na kapag naghiwalay sila, ay itutuloy ni Valerie at Lorenzo ang naudlot nila na pagmamahalan. Masakit man pero alam niya na para kay Valerie si Leonardo sa simula pa lang. Akala ko nang dumating ang Kuya Kyle mo ay mamahalin na niya ako. Katulad ng pagmamahal niya kay Valerie, pero hindi naging sapat na may anak na kami. Patuloy pa rin niyang minahal si Valerie, kahit malayo na ito sa amin. Until you came, we had 2 sons already. Akala ko magiging okay na kami pero hindi. Mas lalong lumalala ang sitwasyon namin noon, kaya nabuo si Phoebe. But I know it's my fault that time. Why Phoebe was made. Kaya naman ang I suggest ng mga magulang namin na palabasin na anak ko si Phoebe, ay pumayag ako. Sa paraan na yun ay mahahawakan ko na ng sobra ang daddy mo. At tama nga ako, dahil mahal na mahal niya si Phoebe. Kwento pa ni Veronica. Wait mom, you told me after I came mas lalo kayong lumala. What do you mean by that? At ano ang ginawa mo? Takang tanong ni Brady sa ina. Tiningnan muna ng mabuti ni Valerie si Brady, panahon na siguro para malaman ni Brady ang katotohanan. Huwag ka sana magagalit sa akin Brady sa sasabihin ko. Malungkot na sabi ni Veronica. I don't understand you mom, kunot noong sabi ni Brady. Kaya ako pinakasalan ng daddy mo, dahil sa akala nila ay may sakit ako sa puso. Kapag nagkakaroon ako ng emotional stress ay nagkakaroon ako ng heart attack, dahil doon imbes na si Valerie ang pakasalan ng daddy mo, ay ako ang pinakasalan niya, kwento ni Veronica sa anak, hinawakan nito ang 2 kamay ng anak. I understand you mom kung bakit mo ginawa yun, sabi ni Brady, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nagagalit sa ina sa pagpapanggap nito, na may sakit sa puso. Nang pinagbubuntis ko ang Kuya Kyle mo, nalaman ng daddy mo ang katotohanan tungkol dito. Dahil doon nagalit siya sa akin, simula noon ay madalas na kami mag-away, lumayo siya sa akin. When I gave birth to your Kuya Kyle, lahat ng atensyon niya binigay niya sa kuya mo. He ignored me most of the time. Sa mga panahon na yun ay si Franco ang naging sandalan ko, kwento pa ni Veronica. Si Tito Franco, your best friend. Kilala niya ang lalaki, dahil madalas ito ikwento ng mommy niya, at natatandaan niya noong bata siya ay madalas ito sa bahay nila, until when he was 7 ay sinabi ng mommy niya na namatay na ito. Yes siya nga, siya ang naging kakampi ko at sandalan. 2 years old ang Kuya Kyle mo, when Valerie came back from Italy. Mas lalo akong nag-alala noon na mawala ang daddy mo sa akin. Dahil sa pagdating ni Valerie, nagkaroon kami ng matinding away noon, na hindi ko kinaya, kaya umalis ako ng bahay namin. Si Franco ang dumamay sa akin ng araw na yun, at sa di sinasadyang pangyayari ng araw na yun. May nangyari sa amin ni Franco, sobrang iyak siya ng iyak ng mga panahon na yun. Bigla na lang siyang hinalikan ni Franco, at sinabi sa kanya na matagal na siyang mahal ng lalaki, dahil sa magulo ang isip niya noon ay nadala siya sa mga halik nito, hanggang sa may nangyari nga sa kanila. Brady anak, hinaplos ni Veronica ang mukha ng anak. Ikaw ang bunga ng pangyayaring iyon. Hindi mo totoong ama si Leonardo anak, patawarin mo ako, umiiyak na sabi ni Veronica. Sa wakas mawawala na ang isang nagpapabigat sa puso niya, na ngayon ay napagtapat na sa anak niya ang katotohanan. I already know that mom, kalmadong sabi ni Brady. Napatingin naman bigla si Veronica sa anak. Gwen, how? Sinabi na ba sa'yo ng daddy mo? Sunod-sunod na tanong ni Veronica, bigla siyang nakaramdam ng galit kay Leonardo. Bakit hindi siya tinanong nito na sasabihin na pala sa anak ang totoo? Hindi si daddy ang nagsabi sa akin. 1 year after I got married I received a letter from Tito Franco's sister. And sabi niya nakita daw niya ang sulat na iyon sa mga gamit ni Tito Franco. And when she saw it was addressed to me, ay pinadala niya agad iyon sa akin. The letter was made by Tito Franco telling that he is my real dad. That daddy know that I am not his son. Sa una hindi ako naniniwala. Dahil hindi naman iba ang turing sa akin ni daddy, I also compared what he did to Phoebe. When he found out that he is not his daughter,
hindi naman siya ganon sa akin. Kaya hindi ko pinaniwalaan ang sulat na iyon. Inisip ko na lang na baka gusto lang masira ni Tito Franco ang relasyon ko kay Daddy. But his sister visit me one day sa office ko, dala-dala niya ang last will and testament ni Tito Franco, at ang dinatest na sa tingin ko ay ginawa nila noong buhay pa si Tito Franco. Nang araw na yun ay gusto niyang konfrontahin ang mga magulang, tungkol sa nalaman niya especially ang mommy niya, pero sinabi ng asawa niya, huwag na lang dahil magugulo lang ang sitwasyon nila. Tutal naman daw ay maayos naman ang turing sa kanya ng daddy niya, kaya pinasya niyang manahimik na lang. Why you did tell us or even me? Bakit nilihim mo sa amin na alam mo na? Malungkot na tanong ni Veronica. Hindi niya alam na may iniwan palang letter si Franco sa anak. Maayos naman ang trate sa akin ni Dad, isa pa nararamdaman ko na mahal niya ako. Kaya hindi ko na inaksaya ang panahon ko, para magalit sa kanya o kahit sa inyo. I understand you mom, alam ko na ayaw mo lang na magulo kayo ni Daddy, kaya inisip ko kaya hindi ninyo sinabi ang totoo. Actually nagpapasalamat ako kay Dad kasi tinanggap niya ako bilang anak niya. Medyo ngumiti ng bahagya si Brady, tanggap na niya noon pa na hindi siya totoong anak ng daddy niya, kahit kailan hindi siya nagtanim ng galit dito. Mahal niya ang daddy niya, he was his idol. I'm sorry anak kung naglihim kami sa iyo, tama ka ayaw lang namin ng daddy mo na magulo ang pamilya natin. Isa patanggap ka naman ni Leonardo, nakita ko na pantay ang pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo at kay Kyle, kaya hindi na ako nagaksaya ng panahon na sabihin ang totoo, pero alam kong karapatan mo iyon anak, kaya patawarin mo ako, lumuluhang sabi ni Veronica. Stop crying mom, pinunasan ni Brady ang luha ng ina. Like I told you I understand everything. Wala akong galit na nararamdaman sa inyo ni Daddy. Mom please alam kong mahirap pero this time mabuhay ka naman para sa amin ni Kuya Kyle. Alam ko mahihirapan ka na wala sa tabi mo si Daddy, pero nandito naman kami ni Kuya Kyle pati mga apo mo. We feel the love na hindi kayang ibigay sa'yo ni Daddy, hayaan na natin si Daddy sa desisyon niya, nagsusumamong sabi ni Brady. Hindi madali ang hinihingi mo Brady. It's like you're asking me to leave even I'm not breathing, sabi ni Veronica. Mas gugustuhin mo ba na magsama kayo ni Daddy, na unti-unti nawawala ang pagmamahal nyo at respeto sa isa't isa, dahil sa madalas kayong mag-away? Tama si Daddy mom kamumuhian nyo lang ang isa't isa, kapag pinagpatuloy nyo ang pagsasama nyo. Mas maganda pa rin na maghiwalay kayo na okay kayo mom, seryosong sabi ni Brady, kung maghihiwalay ang mga magulang niya, gusto niya sa maayos na paraan sila maghihiwalay, hindi niya gugustuhin na maghiwalay ang dalawa na may sama ng loob sa isa't isa. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo Brady, pero gusto kong makausap ang daddy mo, yung kaming dalawa lang. Sabi ni Veronica sa huling pagkakataon magmamakaawa siya kay Leonardo na wag siyang iwan. I will arrange that mom, and thank you, niyakap ni Brady ang ina. The baby is safe and so as you Mrs. Davis. But I want to warn you. You have to be more extra careful from now on, hindi madali ang pagbubuntis mo. I saw some blood spotting on your underwear, maswerte lang tayo dahil nabigyan ka ng gamot na pangkakapit, kaya ganyan lang ang naging resulta ng pagkakabagsak mo. As I check your results from the test we made for you, delikado ang pagbubuntis mo, kaya my advice avoid to be stressed. Yan ang unang-unang bawal sa'yo. And take some rest, huwag ka muna masyado magpagod. Kaya naman Mr. Davis take care of your wife more, sabi ng doktor. I can assure you doc that I will do that, seryosong sabi ni Sebastian. I will just add some vitamins for you, and then I'll see you next week para may ultrasound kita, nakangiting sabi ng doktor. Okay doc. So mauna na ako, I'll just see you next week, palem ng doktor. Aalis na rin kami Sebastian, para makapagpahinga ka na Phoebe, palem ni Margie sa mag-asawa. Okay na naman si Phoebe, kaya pwede na silang umuwi. Ako na ang maghahatid sa kanila mga anak. Tatawagan ko din ang Daddy Leonardo nyo. Para ipaalam ang sinabi ng doktor ni Phoebe, para hindi na ito mag-alala pa, sabi ni Valerie, matapos masabi ni Leonardo ang totoo tungkol kay Brady, ay nagpasya sila ni Kyle na sundan si Brady para kausapin ito. Kasama niya sa bahay ang mag-asawa, noong una ayaw niya tumira sa bahay ng dalawa,
dahil alam niya na gusto ni Sebastian na magkaroon sila ng privacy, pero ito mismo ang nagsabi na tumira siya sa kanila dahil nag-iisa lang siya. Alam ni Thomas sabik si Phoebe na makausap siya. Isa pa sabi nito hindi naman maganda na pabayaan lang siya na mag-isa tumira sa bahay na kukunin niya, kaya heto masaya siyang masusubaybayan ang pagbubuntis ng anak. Love, nagsisisi ka na ba na ako ang pinakasalan mo? Biglang tanong ni Phoebe kay Sebastian. Nakaalis na sila Margie kaya silang dalawa na lang ni Sebastian ngayon. Bigla naman napatingin si Sebastian sa asawa. Where did that come from? Kunot noon tanong ni Sebastian sa asawa. Kasi ang gulo ng pamilya ko, samantalang yung sayo napakaayos nyo, malungkot na sabi ni Phoebe, hindi niya inaasahan na madami palang lihim ang pamilya niya. Hey, malambing na sabi ni Sebastian sa asawa, sabay hawak sa mukha nito. Ikaw ang minahal ko, hindi ang pamilya mo, and I am your husband. Sa mga pagkakataon na ito natural lang na nandito ako para sayo. Remember what I promised you at our wedding. That I will support you no matter what happen, malambing na sabi ni Sebastian. Sobra-sobra ang pagmamahal niya sa asawa, kaya kahit anong mangyari ay sisiguraduhin niyang hinding-hindi na ito masasaktan ng kahit sinuman. Don't think any negatives. No matter what happen I will never leave you. Remember that, wife, and don't ever think na papayagan pa kitang mawala sa akin, dagdag pa ni Sebastian. Biglang niyakap ni Phoebe ang asawa, napakaswerte niya na may isang Sebastian Davis na nagmamahal sa kanya. Thank you for everything. Kahit na naisip ko na sumuko na, at i-give up ang marriage natin, pero ikaw hindi ka sumuko sa akin, remember also that I love you so much. Sabi ni Phoebe habang nakayakap sa asawa, hindi na nito napigilan na umiyak. Love, tinanggal ni Sebastian ang pagkakayakap ng asawa sa kanya, nang maramdaman nito ang patak ng luha nito. Love, hinalikan ni Sebastian sa labi ang asawa, please don't cry. You know that I don't want to see you cry, and also hindi makakabuti sa iyo yan, malambing na sabi ni Sebastian na pinunasan ang luha ng asawa. I was overwhelmed with the love you're giving me. I am happy that kahit anuman ang nangyari ay magkasama tayo ngayon na haharapin ang bagong chapter ng buhay natin. This baby I am carrying will add to our bond as a couple, seryosong sabi ni Phoebe. Kahit walang baby dyan sa tiyan mo, we will be strong as a couple. Hindi ako magsasawang ipaglaban ka, sa kahit sinong gustong umagaw sa akin. Kung kinakailangan awayin ko ang pamilya mo ay gagawin ko, huwag ka lang mawala at masaktan, you're my life wife. And now also this baby in your tummy sabi ni Sebastian, sabay hawak sa tiyan ni Phoebe. I love you Mrs. Phoebe Davis, remember that, nakangiting sabi ni Sebastian sa asawa, sabay kiss sa labi nito. Nagpapasalamat si Phoebe sa Diyos, na kahit anong nangyaring pagsubok sa buhay niya sa mga nakaraang araw, ay hindi siya sinukuan ng asawa, alam niya na malapit na matapos ang ulan sa buhay niya, dahil unti-unti nang nagpapakita ang rainbow sa buhay niya. Pinigyan man siya ng pagsubok ng Diyos, ay nagawa pa rin niyang lagpasan ang lahat ng ito, sa ngayon puro pagpapala na lang natatanggap niya. Ayos na sila ng mga magulang niya, finally kasama na niya sa iisang bubong ang Mama Valerie niya. Hindi man niya kasama ang daddy niya, ay ayos lang dahil kahit anong oras ay pwede niyang makita ito. Sa ngayon ay may unos pa silang kinakaharap, tungkol sa Mommy Veronica niya, pero alam niya na malalagpasan nila ito. Alam niya na darating ang araw na magiging maayos ang relasyon nila sa Mommy Veronica niya. At ang baby na nasa tiyan niya, ay isa pang nagpapasaya sa kanya ng sobra-sobra, gustong-gusto niyang magkaanak kaya napakasaya niya na dumating ang munting anghel na nasa sinapupunan niya, alam niya na magiging mabuting magulang sila ni Sebastian. Ang asawa niya na walang sawang nagmamahal sa kanya, hindi niya inaakala na mamahalin siya nito ng sobra-sobra. Samantala ilang araw pagkatapos lumabas ng hospital si Phoebe, ay nagising na rin si Hemira, pero tulad ng sabi ng doktor dati, ay hindi na ito makakalakad pa at kahit magsalita ay hindi rin, ngunit sinabi ng doktor na sa pagsasalita ay maari pa nilang idaan sa therapy, ngunit ang paglakad ni Hemira ay impossible na. Awang-awa ang mga magulang nito sa kanya, ngunit wala silang magawa. Ang ina ni Hemira ay punong-puno ng galit sa mag-asawang Sebastian at Phoebe, ngunit hindi niya magawang iganti ang anak sa takot na tuluyan silang maghirap. Dahil sa mas makapangyarihan ang mga Davis sa kanila,
Kapag nangyari yun ay hindi na nila mapapagamot ang anak, pinasya na nilang dalhin sa Amerika si Hemira, upang doon mapagamot ng mabuti. I can see that you're too much happy now pare, puna ni Edison sa kaibigan, walang araw na hindi niya ito nakikita na nakangiti, masaya siya para dito. I am just happy sa mga nangyayari sa amin ni Phoebe. Everything now was fine. At last natapos na rin ang mga problema namin, masayang sabi ni Sebastian. I heard Hemira already wake up, at dinala na siya sa Amerika ng mga magulang niya, sabi ni Edison. Kahit hindi niya kasando si Hemira, ay naawa pa rin siya dito sa sinapit ng babae. Yeah, I heard that. I tried to visit her, pero pinigilan ako ng mga magulang niya. I understand them for getting angry with me, pero walang may gusto sa nangyari kay Hemira. I just hope na magkaroon pa rin ng chance na gumaling siya, sabi ni Sebastian. Gusto pa rin niyang makalakad si Hemira, dahil alam niya na hindi ito matatanggap ng dating kaibigan, tinuring niyang kapatid na babae si Hemira, kahit paano man ang ginawa nito sa kanila. Madaming magagaling na doktor sa Amerika, sure they will find ways for her situation, segunda naman ni Edison. Is everything okay now sa mga pinagawa ko? Tanong ni Edison sa kaibigan. Yes, everything was ready now, nakangiting sabi ni Edison. Good, nakangiting sabi ni Sebastian. Margie, saan ba tayo pupunta? Hindi ako nakapag-column kay Sebastian, takang tanong ni Phoebe kay Margie, bigla na lang kasi siya nitong pinagbihis at hinela, dapat maghahanda na siya ng dinner nila ng asawa, kaso bigla naman dumating itong best friend niya. Basta kakain lang tayo, lagi na lang kayong magkasama ni Sebastian, wala ka ng time sa akin, may halong tampo sa boses ni Margie. Kasama mo na ako ngayon diba, kaya wag ka na magtampo dyan. Alam mo naman na hindi ako pwede basta-basta lumabas ngayon, dahil sa kalagayan ko, nakangiting sabi ni Phoebe, simula nang sabihin sa kanya ng doktor niya, na delikado ang pagbubuntis niya, pinasya na nilang dalawa ng asawa niya na maglagi muna siya sa bahay, hanggat hindi nagiging okay ang pagbubuntis niya. Ayaw kasi nila na i-risk ang kalagayan nila ng kanilang magiging anak. Sandali lang tayo at aalagaan naman kita mabuti. And like I said, kakain lang tayo dito sa bagong garden resto na na-discover ko, kaya chill ka lang dyan, nakangiting sabi ni Margie habang nagdadrive. Alam niya magagalit sa kanya si Sebastian sa ginawa niya. Oo na, just be careful, malamang lagot tayong parehas nito kay Sebastian, dahil hindi natin kasama si Jameson, sabi ni Phoebe. Hindi masaya kapag kasama natin si Jameson, lagi na lang nakabuntot sa'yo yun, medyo mat-array na sabi ni Margie. Nandito na tayo, anunsyo ni Margie, pinark na niya ang sasakyan, at sabay silang magkaibigan na bumaba ng sasakyan. Mukhang maganda nga dito, just what I like, manghang sabi ni Phoebe na tinignan ang buong paligid. Sabi ko sa'yo you will like here. Bakit parang walang tao Margie? Takang tanong ni Phoebe. May mga sasakyan siyang nakikita. Pero parang walang kumakain sa loob. Ano ka ba, syempre may tao ayon si Manong Guard, hindi ba tao yan? Pirong sabi ni Margie. What I mean is parang walang customer ang resto, tumatawang sabi ni Phoebe. Meron yan, di mo lang napapansin, halika na nga pumasok na tayo, yaya ni Margie kay Phoebe. Good evening Miss Valderrama, Mrs. Davis, nakangiting bati ng receptionist kina Margie at Phoebe. Akala ko ba bagong resto ta, bakit kilala tayo ng receptionist? Pabulong na tanong ni Phoebe kay Margie. Nung nagpa-reserve kasi ako sinabi ko na kasama kita, alam mo naman na kilala ang asawa mo, kaya siguro nakilala ka niya, paliwanag ni Margie sa kaibigan. Your reservation is ready now, muling sabi ng receptionist. Sisi, mauna ka na doon, magla-ladies room muna ako, sabi ni Margie. Pwede kitang samahan if you want. Hindi na okay lang ako at saka para makita mo na yung menu. Margie, are you sure? Oo, go na, sabi ni Margie at saka umalis na. Just go this way ma'am, guide ng receptionist kay Phoebe. Nilakad naman niya ang tinurong daan ni 2.sa, isang tila hardin siya tinuro ni 2.at, habang naglalakad siya ay puro mga paborito niyang bulaklak ang nakikita niya. Maya-maya lang ay mayroon siyang nakitang litrato noong kasal nila ni Sebastian, ang sumunod naman ay ang mga litrato nila kuha sa party na dinaluhan nila sa Dubai, habang papunta siya sa tila isang gazebo na nakaset up,
nang punong-puno ng bulaklak, ay maraming picture nila ni Sebastian ang nadaraanan niya. Maya-maya lang ay bigla niyang nakita ang asawa na may dalang bulaklak. "Hi! What are you doing here?" Kulot na sabi ni Phoebe kay Sebastian. "Hello love. Can I take you for a dance?" Nakangiting sabi ni Sebastian, na inabot ang isang tulips kay Phoebe. "Sure. But there is no music," sabi ni Phoebe na nagugulat pa rin sa mga nangyayari. "Just dance with me wife," sabi naman ni Sebastian na kinuha ang kamay ng asawa. Nung nag-start na silang sumayaw ay may bigla na lang na tumugtog sa likod nila. It was a romantic dance. The way that her husband looked at her, ay punong-puno ng pagmamahal. "Love," biglang sabi ni Sebastian, habang sumasayaw silang mag-asawa. "I never thought that I will dance with you like this. 15 years ago I was fell in love sa isang batang babae, akala ko puppy love lang yun or I was just fascinated sa kanya, pero as the years goes doon ko na-realize na unti-unti na pala niyang inaangkin ang puso ko. Maraming pagkakataon ang sinubukan kong lumapit sa kanya, pero lagi akong nauunahan ng takot na baka hindi niya tanggapin ang pagmamahal na i-offer ko sa kanya." Can you believe ang isang Sebastian Davis ay takot na mabasted ng babaeng mahal niya? Medyo tumawa ng konti si Sebastian. Si Phoebe naman nakatingin lang sa asawa, habang nakikinig dito. Habang nagdadalaga siya ay nakontento lang akong tignan siya sa malayo, nakontento lang akong makibalita sa mga nangyayari sa kanya, but I promise to myself that one day that girl will be mine, that one day I will marry that girl no matter what happened, because that girl only belongs to me, mine alone. And you know what wife? Ask who's that girl? Nakangiting sabi ni Sebastian. Who? Tanong ni Phoebe kahit alam na niya na siya ang tinutukoy ng asawa. It's you wife, 10 years old ka palang mahal na kita. That when you reach 10 pinanggako ko sa sarili ko. Napakakasalan kita. I already love you before we get married. Forgive me kung di ko sinabi sa'yo ang tungkol sa 80 million. Nasa bingit ng pagkalugi ang company ng daddy mo, he asked help to me at ang kapalit ay ang kalahati ng shares ng company nyo. Your dad don't want to lose your company. Patawarin mo ako. But iyon lang ang nakita kong paraan para mapasakin ka, kaya imbes na share sa company ang magiging kabayaran sa akin ng daddy mo, ikaw ang hiniling ko sa kanya. May tumulong luha sa mata ni Sebastian. Hindi ko kasi alam kung paano ako magpapakilala sa'yo. Kaya I grabbed the opportunity na mapasa akin ka. I know na naging selfish ako that time, but I don't care, I only want you. Noon una ayaw ng daddy mong pumayag, pero I was serious about my conditions, kaya at the end ay napapayag ko siya and what next happened was you know already. Love, mahal na mahal kita, alam ko na hindi maganda ang ginawa ko. But I'm desperate to get you, at paulit-ulit kong gagawin yun, just to make sure na akin ka lang, alam ko na hindi tayo nagsimula sa isang normal na relationship, at alam ko that you should deserve the best, kaya I want to do the right thing love, like any other lady. I want you to experience this. Biglang binitawan ni Sebastian si Phoebe, at may kinuha sa bulsa sabay luhod sa harapan ng asawa, katulad nung mga gustong mag-propose. Nagulat si Phoebe sa ginawa ng asawa na ng mga oras na yun ay umiiyak na. Love, I love you so much and I want to spend the rest of my life with you. Alam kong akin ka na at wala ka ng kawala sa akin, pero bago lumaki ang tiyan mo, on the second time I want us to get married this time, we will plan together, this time I know it will be a married of two people, that fell in love with each other. Love, for the second time will you marry me? Tanong ni Sebastian sa asawa, sabay binuksan ang kahon na may lamang singsing. Hindi agad makapagsalita si Phoebe, dahil sa gulat at saya na nararamdaman niya sa mga oras na yun, lahat ng mga tanong ngayon na nabuo sa isip niya noon, ay nabigyan na ng linaw. Ang tungkol sa 80 million issue, ay tuluyan ng natudukan. Kung hindi ginawa ng asawa niya ang bagay na iyon, ay malamang ay wala sila sa sitwasyon nila ngayon, baka nga hindi niya asawa si Sebastian ngayon, kaya naman wala siyang dahilan para magalit dito, dahil sa ginawa niyang iyon, ay masaya silang mag-asawa ngayon. Yes, of course I will marry you Mr. Davis, and remember also you are only mine, lumuluhang sabi ni Phoebe. Tumayo naman si Sebastian para isuot sa asawa ang singsing, at niyakap niya ito ng mahigpit.
Bigla naman lumabas sila Margie, Edison, ang mga magulang ni Sebastian at Phoebe sa pinagtatagwan nila na pumapalakpak. "Congratulations mga anak," masayang sabi ni Valerie na niyakap si Phoebe. "May plaplanuhin na naman akong kasal," nakangiting sabi ng ina ni Sebastian. "I'm happy for you son," nakangiting sabi ng ina ni Sebastian. Hinalikan sa pisngi ang anak. "Congrats pare," nakipagkamay naman si Edison kay Sebastian. "Sisi ang haba ng hair mo," masayang sabi ni Margie. "Thank you for this Edison and Margie," sabi ni Sebastian sa dalawang kaibigan. Itong dalawang kasing ito ang nag-ayos ng lahat ng ito, hindi kasi magawang ayusin ni Sebastian ang lahat ng ito, dahil sa busy siya sa pagbabantay sa asawa. "Anything for the two of you lovebirds," masayang sabi ni Margie. "Ang galing mo talagang umarte Margie, akala ko talaga kakain lang tayo," tumatawang sabi ni Phoebe. "Hindi pa nga magaling yun, dahil nagdalawang isip ka pa na hindi sumama sa akin," sabi naman ni Margie. "So when you plan to do your second wedding?" tanong ni Leonardo. "Let's ask my wife," sabi ni Sebastian. "I just want it to be simple and only close family, kaya no need a big preparation. Pwede na next month bago lumaki ang tiyan ko. Cause I don't want to wear wedding dress with big baby bump," nakangiting sabi ni Phoebe. "Then we will start the planning right away tomorrow," nakangiting sabi ng ina ni Sebastian. Mabilis lumipas ang araw at si Phoebe at Sebastian nga ang nagplano sa pangalawang kasal nila. Nandoon lamang ang mga magulang nila, para tumulong. Araw ng kasal nila Sebastian at Phoebe. "You're so beautiful iha. I'm happy that this time ay mahahatid na kita sa altar." Lumuluhang sabi ni Valerie sa anak. Nang unang ikasal kasi ang anak ay nakontento lang siya na tignan ito mula sa malayo. "Mama huwag ka nang umiyak, sige ka masisira ang makeup mo," sabi ni Phoebe sa ina na pinunasan pa ang mga luha nito. "I'm also happy na nandito ka na finally, I thank God every day, dahil naayos na ang lahat pati ang sa inyo ni Mommy Veronica," masayang sabi ni Phoebe. Noong isang araw ay nagulat silang lahat nang biglang pumunta sa bahay nila si Veronica. Akala nilang lahat ay manggugulo ito, pero nagpunta ito doon para makipag-ayos na sa ina niya. Humingi ito ng tawad sa lahat ng nagawa nito kay Valerie at Phoebe. Pinaliwanag ni Veronica na sobrang mahal lang niya si Leonardo, kaya nagawa niya ito. Pinagsisisihan na niya ang lahat ng iyon pati ang pakikipagsabuatan niya kay Hemira. Na-realize niya lahat ng iyon. Nang kausapin siya ng dalawa niyang anak. Si Kyle at Brady ngayon ay tanggap na niya na wala na sila ni Leonardo. Pumayag na siyang makipag-divorce kay Leonardo at binigay ba niya ang blessing niya na ipapagpatuloy ni Leonardo at Valerie ang naudlot nilang pagmamahalan. "Until now I can't still believe na okay na kami ni Veronica, pero God is good anak, lahat ay inaayos niya sa tamang panahon," masayang sabi ni Valerie. Sa wakas ay sinagot na din ng Diyos ang mga dasal niya, na maging maayos na sila ni Veronica. "Girls ready na ba kayo?" biglang pasok ni Leonardo sa kwarto ng anak. "Wow princess you're so beautiful, manang-mana ka talaga sa mama mo," puri ni Leonardo sa anak. "Mabuti naman at inamin mo na ngayon na sa akin nagmana si Phoebe," tumatawang sabi ni Valerie. "Oo naman, you're both beautiful, can hug you both." "Of course dad," masayang sabi ni Phoebe. Niyakap nga ni Leonardo ng sabay ang mag-ina niya. Masaya siya sa nangyayari ngayon sa buhay nila, dahil nasa ayos na ang lahat. Sa Isla Marget pinili nila Sebastian at Phoebe na muling ikasal. Tanging mga malalapit lang na kaibigan at kamag-anak ang inimbita nila tulad ng hiling ni Phoebe. Simple pero elegante ang ikalawang kasal ng mag-asawa. Sina Leonardo at Valerie ang naghatid kay Phoebe papuntang altar. "Wow! My wife was so beautiful. Napakaswerte ko to have her as my wife. I am looking right now to the most beautiful woman in my life. Right now I thank God for giving me Phoebe as my wife. And soon ang magiging anak namin. Salamat sa Diyos dahil nasa ayos na ang lahat. Napatawad na din namin ni Phoebe si Hemira and hopefully hindi pa huli ang lahat para magbago pa siya. I am the most lucky husband right now," masayang sabi ni Sebastian sa isip niya. "Lord thank you for this day. Alam ko kung wala ang gabay mo sa akin, sa amin ng asawa ko, ay hindi namin maabot ang oras na ito. Thank you for giving me a husband like Sebastian. Thank you for your unconditional love.
na naging sandigan ko sa mga oras na sinubak mo ang buong pagkatao ko. At relasyon sa asawa ko. Walang pagsidla ng saya na naramdaman ko ngayon. Sabi mo nga sa bawat ulan na dumarating, ay lagi kang may rainbow na ipapadala. At ang rainbow na yun ang mga blessing na dumarating sa akin ngayon. Salamat sa pangalawang buhay na binigay mo sa akin. At pinapangako ko sa iyo na hindi ko sasayangin ang buhay na binigay mo sa akin. Hindi man naging maganda ang simula namin ng asawa ko. Pero heto kami ngayon, mahal na mahal ang isa't isa. Marami mang pagsubok ang dumating sa buhay ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos, binigay niya ang lahat ng iyon, para maging matatag ako at lumakas ang faith ko sa Kanya. Kaya naman heto kasabay ng pagbuo ng pagkatao ko, ay naayos ang relasyon namin mag-asawa, at may bonus pa, may parating pang isang angel sa buhay namin. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo. God, thank you for giving to me my parents, Sebastian, and most especially this baby on my tummy. Masayang dasal ni Phoebe sa kanyang isip. Sa wakas nakatulog na din si Baby Ayesha, sobrang kulit at ayaw magpatulog. Gusto laging karga, paano kasi itong si Sebastian sinanay sa karga, kaya ayan tuloy nahihirapan kami ngayon. Kahit medyo malaki na ang anak namin gusto kapag matutulog karga pa rin, buti na lang si Heaven ay hindi ganito noon. Dalawa na anak namin ni Sebastian, si Heaven ang panganay namin na 7 years old na ngayon. Sobrang saya ni Sebastian nang malaman niya na lalaki ang unang anak namin. Nagtatalon pa nga sa loob ng clinic, after malaman ang gender ng bata, tapos pinakain lahat ng staff niya sa company. Si Heaven lalo ang nagpatibay ng relasyon namin mag-asawa, pareho kaming hands-on sa anak namin, hindi na ako nag-full time sa photo studio, because I want to focus on Heaven that time. Gusto ko every improvement on him, ay nandoon ako. I just remember when he first said the word mama. Flashback. Heaven, look, oh daddy bought you new toys, car stuffed toy, masayang sabi ni Sebastian, habang pinapakita sa anak ang bagong dalang laruan. Tumawa naman si Heaven pagkakita sa laruan. Mommy, biglang sabi ni Heaven. What you said, anak? Gulat na sabi ni Phoebe sa anak. He tell daddy right baby. Say it again daddy, sabi naman ni Sebastian, kahit narinig niya na mommy ang sinabi ni Heaven. Mommy, sabi ulit ni Heaven. See, he call me mommy. His first word is mommy. Very good baby. Nakangiting sabi ni Phoebe sabay halik sa anak na kinatawa ng bata. Ang daya, ako ang may dala ng laruan, ikaw ang tinawag, unfair yun anak, maktol kunwari ni Sebastian. Kapag naalala niya ang sitwasyon na yun ay napapatawa na lang si Phoebe, dahil ng mga oras na yun ay pinilit talaga ni Sebastian ang anak na magsalita ng daddy, pero puro mommy ang sinabi ng bata. Every day was a happy day para sa kanilang pamilya. Tuluyan ang na-divorce ang marriage ng daddy at mommy Veronica. At natanggap na din ng mga kuya niya na para sa isa't isa talaga si Leonardo at Valerie. Nasa Italy ngayon ang mga magulang niya, doon na nila piniling tumira. Mas tahimik at masaya. After 5 years nasundan ulit namin si Heaven, nagbuntis ulit ako tulad ng kay Heaven. Delikado din ang pagbubuntis ko, kaya may time pa nag-decide sila mama na kunin muna si Heaven, para hindi ako mahirapan, pero hindi ko kayang mawala sa akin ng matagal ang anak ko, kaya naman nag-decide that time si mama na umuwi muna ng Pilipinas, para makasama ako kapag wala si Sebastian at nasa trabaho. My Heaven was so kind and caring son, kapag wala ang daddy niya, ay laging nakabantay sa akin. He always tell me that he will protect me, while his daddy away. I'm so blessed to have a son like him, so bright like his dad. Heaven, time to sleep na anak, bukas ka na ulit magbasa. After ko mapatulog si Ayesha ay pinuntahan ko naman sa kwarto niya si Heaven, nakatugtong lang ng kwarto naming mag-asawa. Yes mommy, I will sleep na po. I will just kiss to Ayesha and daddy, sabi ni Heaven sa ina. Kahit lalaki si Heaven, likas dito ang pagiging malambing. At nakasanayan na nito na halikan ang mga magulang at kapatid bago matulog. Good night baby sister, sabi ni Heaven sabay halik sa kapatid. That good night, lumapit ito sa ama at humalik sa pisngi. Good night big boy, sabi ni Sebastian sa anak. Matapos magpaalam sa ama at kapatid ay sabay nagpunta sina Phoebe at Heaven sa kwarto ng huli. Good night mommy, I love you,
sabi ni Heaven at humalik sa ina. Good night baby, I love you too, nakangiting sabi ni Phoebe sa anak sabay kinumutan ito. Mom please stop calling me baby, I'm a big boy now, reklamo ni Heaven sa ina. Fine big boy. But remember you're always my baby boy, kahit lumaki ka pa at magbinata na, sabi ni Phoebe sa anak. I know mom but stop calling me baby, sabi ni Heaven. Okay po, ikaw talaga, sabi ni Phoebe. Iniwanan niya ang anak at pumasok na sa kwarto nilang mag-asawa. Natulog na si Heaven. Tanong ni Sebastian sa asawa na binaba na ang binabasang libro. Yes and he reminds me again na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng baby, nakangiting sabi ni Phoebe, tumabi na siya sa asawa at niyakap ito. Which you should, malaki na si Heaven. And soon magbibinata na siya, masuyong sabi ni Sebastian sa asawa na hinalikan ng ulo nito. I know but for now baby kumuna sila ni Ayesha, matagal pa yon. But your son manang-mana sa'yo sa pagkamatalino, nakangiting sabi ni Phoebe. Dugong Davis ang dumadaloy sa kanya love, kaya natural lang na maging matalino siya. What makes me scared is yung sobrang pagka-protective niya kay Ayesha, which is maganda naman, pero wag naman sana susobra, sabi ni Sebastian na gusto lagi ni Heaven na kasama ang kapatid. Gusto rin nito na siya, si Nanay Maming at mga magulang lang ang magbantay kay Ayesha, ayaw nito naririnig na umiiyak ang kapatid, dahil inaaway ang sinumang dahilan ng pag-iyak nito. He was just protecting his sister. I am happy with our children now love, masayang sabi ni Phoebe. I am also kaya naman sundan na natin si Ayesha. Mas masaya, sabay halik ni Sebastian sa asawa. Magtigil ka nga, kaka 2 years old lang ni Ayesha at isa pa mahirap magbuntis at manganak, mataray na sabi ni Phoebe. No problem I'm always here to take care of you, pagkasabi noon ni Sebastian ay nilaliman na niya ang halik sa asawa, wala nang nagawa si Phoebe kundi magpaubaya.